Hello mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel, Hondelinas Vlog. Meron tayo ditong DeepEd laptop. Okay, kani-kanina lang hinatid sa atin ng ating kaibigan na si Sir Edmond. Shout out kay Sir Edmond. Ito na yung laptop na susubukan nating bubuhayin. Meron siyang pandikit. So, base sa kanyang sinabi, hindi raw mag-power. Hindi nga mag-power. Kaya nga, gagamitan talaga ng charger. So, i-plug in natin ito para malaman natin kung ano talaga yung kanyang problema. And then, isaksak natin yung charger. Ayan, umiilaw naman yung charging indicator sa battery. Ayan, umiilaw. At saka dito, umiilaw din. Pero, ang problema kasi walang display sa screen. So, susubukan ulit natin i-turn on. So, walang display sa screen. So, yon ang problema mga ka-DIY. So, kaya nating bubuhayin ang laptop na ito? Tara na, susubukan natin. Okay, so hindi talaga mag-power. So, meron siyang plastic dito. Pansin ko walang screw. Parang kinuha na yung mga screw. Siguro may nag-attempt na buksan ito. At ito rin, oh, kita natin. Hindi maayos yung pagkabalik o di kaya yung hinge niya na yung problema. So, this is Kubi model NBPC 1758. So, susubukan natin itong tingnan yung sa ilalim. Pero bago yan, bago natin buksan, try muna natin na turn on ulit. Plug in natin. So, ayan, umiilaw siya. Yung charging indicator. Ibig sabihin, gumagana yung battery. Pero, pagka turn on, hindi. At kung i-turn on, kung gumagana yung battery, bakit hindi siya mag-power? So, susubukan natin i-power cycle, ganito. So, ang purpose ng power cycle, in case mag-BIOS freeze, so posible ito yung solution. So, kung na-freeze to BIOS is i-attempt niya na i-restore yung original. So, this is what we call as power cycle. O mga 50 to 60 minutes, so subukan lang natin bago natin i-open. Okay, so ayan. Susubukan natin. I-plug in yung charger ulit. Okay, ayan. Umiilaw and then press the power button. Hoping na ma-revive. So, wala pa rin display. So, next ay dito sa keys naman, try natin window and then yung letter R or hindi siya gumagana. Walang response. Window at saka V. Wala. Window at saka B. Wala. Power. Window V power. Wala. So, window at saka V power. Wala pa rin. So, I think na kailangan na nating i-open at tingnan sa ilalim. So, gamit tayo nito. May mga ilang screws na kinuha na. Posible sinubukan itong tanggalin pero hindi siguro na ituloy.
Okay, so finally, nabuksan din natin. Itong dalawang screw mo ito, parang hindi na gumagana. Na-lose contact or loose connection. Kaya pala nilagyan ito ng plastic. Siguro yung kanyang screw. Ito. So, ito may problema. Okay. So, remove muna natin yung battery. Tanggalin natin. So, remove natin ng dahan-dahan. Okay, yan. Tanggal. And then, ito yung kanyang hinges nga. Parang, okay, kaya pala yung hindi maayos yung pagka-cover kasi natanggal na yung hinges, yung kanyang screw. Remove muna natin yung memory. Of course, so step by step procedure. Of course, susubukan natin yung memory using the brush. Saka yung socket. So insert natin isa-isa, one at a time. So tatanggalin natin yung isa din. Ayan. And then yan lang muna yung ating itry. Baka yan ang problema. Okay, so power. So since na-remove yung battery, so isang memory, so long press muna natin, power cycle. And then plug in the charger. Ayan, nag-try natin. Naka-indicate naman yung kanyang ilaw dito. Ayan. Pero ayaw pa rin mag-power o mag-display. Ayan. So, kung hindi yan, so itong hinges niya, may problema na. Kaya dahan-dahan natin paggalaw ito. May problema. So, i-transfer natin dito sa kabila. Okay, naka-remove yung battery. Okay naman, hindi naman na-bulge yung batteries. Dahan-dahan lang kasi yung hinges niya ay may defect na. And then saksak natin ulit yung charger. Second slot na tingnan natin. Power on. Ayan, power on. Indicate dapat pagka ganyan mag power on na siya, pero hindi. So dahan-dahan uli kasi yung hinge niya. Ayan, parang naputol ito. Teka, yung sa camera, connection sa camera na wire, walang problema kasi kung ito ang naputol, posible na apektuhan dahil meron ng diferensya yung kanyang hinges. Ang importante na hindi, yan lang ang sa camera talaga yan, hindi yan sa LVDS cable o sa display. So ito yung sa LVDS cable. Ayan. So change natin yung isang RAM. Simple rin. Mag-start tayo dito sa right side. Ang purpose nito is para matiyak natin kung may problema ba talaga sa memory. Isa-isa.
matest natin kung saan sa kanila yung may defect o kung yan man ang problema. Power on uli. Yan, naka-light pa rin. Pero hindi ko narinig yung fan. Ikot, pero walang display pa rin. So, yung fan hindi gumagana. O, ito naman yung LVDS. Walang problema kung yan ang problema sa camera. So, ang LVDS cable ay okay. Yung sa camera, ito, anyway, may camera. So, hindi na gumagana. Kasi siguro dahil na-epektuhan siya. Try nating tingnan yung connection ng display. So, LVDS cable. Tingnan natin ito. Baka ito yung may problema. Maayos naman. So, try nating i-brush. Parang walang problema. Okay lang yung LVDS. Buo pa rin. Yung sa connection lang patungo sa camera yung may problema. Paano na putol yan? Siguro dahil sa kanyang hinge na umaangat na at hindi na maisara yung kanyang screw. Kaya naputol yung sa camera. Anyway, gagana pa rin pagka ganyan. Okay, so try natin. First slot ng second RAM or dahil dalawa ito. Turn on. Wala pa rin. Walang display. Okay. Wala pa rin display. So, di nag-iikot ang fan. So, bakit hindi umiikot na naka-indicate yung power? Wala namang umiinit. Ito lang yung naputol at I'm sure na hindi yan nakaka-apekto sa power o sa display kasi sa camera lang. So, try natin ibalik yung isang RAM kasi sa tingin ko walang problema. Walang problema sa RAM. Hindi ang RAM mo ang cause na hindi nag-display. So, in my analysis, BIOS freeze ito. Hindi makuha sa power cycle, hindi makuha yung sa shortcut keys. So, ibalik natin yung battery and let's try again. Minsan din, yung battery ang cause. Pero kakaiba ito kasi ayaw pa rin mag-display. Naka-indicate yung power. Ibig sabihin dapat ay mag-power na siya pero hindi umiikot yung fan. So, wala namang mga ibang mga connection na na-disconnect. Okay, so i-plug in natin. At saka power uli. Ayan, umiilaw. Dapat may power kasi yung charging indicator gumagana yung lead light indicator. And then pag tinanggal o hindi na nag-power or nag-light ang charging indicator which is normal. So remove ulit natin yung battery. Next ito yung CMOS battery. Susubukan natin. So kung hindi siya makuha doon sa power cycle at saka yung sa shortcut key para sa BIOS, posible is yung BIOS talaga may problema. So tatanggalin muna natin, remove natin sa disconnected na, and then this is 80% na posible ma-solve pagka ganito. Kung hindi talaga, so posible sa board na. Ayan, bago natin isaksak, long press para ma-clear yung CMOS or ma-reset or katulad na rin sa power cycle. So kanina meron kasing CMOS battery, so na-discharge na yan, posible. So ibalik natin yung supply na 3 volts kasi yung CMOS battery siya yung mag-supply ng 3 volts
na supply para yung ating BIOS, of course, mag-function properly. So, i-connect natin and with prayer pa rin. Let's turn it on. Mag-display sana. Hindi nag-display. Pero, normal yung kanyang mga lights. Hindi pa rin nag-display. Sige. Try natin. Hintayin na mag-display. At, of course, let's hope and pray. Let's hope and pray. Sa mga ganito kasi DIY, kailangan din tayong may dasal. Matutulungan tayo at gagabayan na ma-solve natin. Okay. So, let's not give up. Na-remove na natin. Tatanggalin ulit natin yung memory or RAM. Aayusin lang muna natin. Let's connect. Then, i-reset yung memory para maayos. I think hindi sa memory ang problema. It's BIOS. Power. Sana mag-display. Hindi wala pa rin. Ayan, nabuhay. It's a miracle. It's a miracle. So, ano kaya sa tingin nyo? Is it because of the RAM or sa CMOS? Sa tingin ko, combination ng dalawa. Yung pagka-reset ng memory. Ayan na. Oh, nag-reboot uli. So, probably, yung BIOS din na na-reset natin ay umiepekto din. So, ayan. So, ayusin lang muna natin. Ayusin natin. Konti. So, isaksak uli and then power, meron na tayong 80% chance. Ayan, nag-display ng logo, DepEd, pero namamatay uli. Ayan, pumasok na, meaning gumagana yung ating BIOS. So, posible yung ating ginawa na long press, removing the CMOS battery supply ng 3 volts, may epekto. So, it's just a combination of posible nag-BIOS freeze siya. Parang naghahang ba, kibali, o naghahang yung kanyang BIOS sa pag-function. Parang nakatulog. Parang nakatulog. So, it's just an analogy. So, binubuhay natin by yung long press power cycle para matauhan siya kung siya may nawala ng maalay. Joke. So, it's just a matter of procedure. It's a matter of procedure. But, nakikita natin na loading siya. Pero actually, may pag-asa. So, may pag-asa na mag-wait lang tayo. Hihintayin natin. Okay, so wait lang. So while waiting, shout out ulit natin kay Sir Edmond. Ito na yung laptop. We're hoping na ma-revive natin. Waiting na lang at nagdarasal din na maayos para matuwa yung kasamahan mo na guru. So let's just wait. Okay. So matagal din siya. Pero hihintayin pa rin natin kahit na matagal. Ayan. Sa wakas, nabuhay at nakapasok talaga. So, successful yung ating pag revive ng laptop na ito.
So, check natin ang maayos, malapitan sa kanyang charging indicator at saka yung sa percentage ng battery. Pasukin muna natin dyan. And then take a closer look dito sa ating battery para malaman natin na gumagana ba talaga yung kanyang charging o yung battery. Ayan, 99%. Remove natin yung charger. O, hindi na, okay, hindi na turn off. At then, charging pa rin. So, ayos na. At na-revive natin ang laptop na ito. Success! Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button. I-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!